Amen. You're all a source of blessing. Lalo na po, today po, no, tama na po yan. So much blessing na po ang na-receive. Ayan. So, today po, no, sineselebrate natin ang Resurrection Day. Amen. Ano? Tama ba? Ano? Resurrection Day. So, kagaya nga ng sinabi ni Aina kanina, no, we don't need to celebrate Resurrection Day just today. Kasi, sa mga anak ng Diyos, we need to be reminded na ang muling pagkabuhay ni Kristo, ito po yung pangako niya sa atin. So every day, if we keep reminding us na ito yung pangako sa atin ng Diyos, then we can glorify God every day. Amen? Amen. So, let me read again po, yung title po ng message natin, Christ and My Resurrection. So we all know that Christ resurrected. But do you know po na tayo rin po ay na-resurrect, muling nabuhay kasama si Kristo. Katulad nga na sinabi sa Roma 6:8-9, kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayo mabubuhay rin tayo kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. So this is the eternal covenant o pangako sa atin ng Panginoong Diyos ni Yesu Kristo. So kung maniniwala tayo dito sa pangakong ito, therefore, nalalaman natin na tayo ay na kay Kristo. Amen? Whatever happened, kung ano yung nangyari kay Kristo, iyon din po ay naganap din sa atin. Though, hindi nangyari sa atin ito physically, wherein Jesus Christ died on the cross, but because of Jesus, nangyari din ito sa atin. Amen? So, what is the most precious and valuable day po sa mga anak ng Diyos? Alam ko po, gusto niyo yung mga birthdays niyo pag dumarating yung mga birthdays. Diba? Sa mga bata, gusto niyo yun. Sa mga matatanda, ayaw natin yun. Diba? Parang, tama na ang birthday. Kapag medyo lumagpas na tayo sa calendar. Ano pa? Anniversaries. You all have anniversaries. Ano pa yung mga gusto niyo celebration? Recently lang, no, maraming graduate sa atin. So, napakasaya natin. Na-overcome natin yung buong journey natin sa pag-aaral. And lahat ng ito dapat natin i-celebrate. Pero ano ba yung pinaka most precious and valuable day na dapat natin sineselebrate? Ito po yung araw kung saan, sineselebrate natin yung anniversary natin bilang mga anak ng Diyos. Kailan po ba? Naalala niyo po ba? Kung kailan niyo po tinanggap si Yesu Cristo sa buhay niyo? Do you remember po? Ako naalala ko po. Yes. Ako, December 3, 2010. So, kung naalala niyo po, yan yung mga bagay na dapat natin celebrate. The most precious or greatest anniversary na dapat sineselebrate ninyo. Kasi yan yung time na nakilala niyo si Jesus. Yan yung time na nagkaroon ng katuparan, yung pangako niya na kayo ay magkakaroon ng muling pagkabuhay. So, before God created this world, plinano niya na kayo ay muling magkakaroon ng pagkabuhay kasama niya. Pero nagkaroon ito ng katuparan nung araw na tinanggap niyo si Jesus sa inyong puso. Kasi ito yung completion o dito natupad yung kalayaan natin, yung liberation natin from all the curses, all the disasters, lahat ng kapangyarihan na nagmumula sa impyerno, lahat ng yun tinapos ni Yesu Cristo nung araw na tinanggap niyo si Jesus sa buhay ninyo at sa puso ninyo. So this is also the beginning kung saan kayo ay muling nabuhay kasama si Kristo. Ibig sabihin nito, nung namatay si Kristo si Kristo sa krus, nakakabulol yun ang twister. Nung siya ay namatay sa krus po, lahat po ng kasalanan natin ay nalinis na. Nung siya ay muling nabuhay, nagkaroon ito ng katuparan po, no? Pero dumating lang yung time na tayo ay muling nagkaroon ng muling pagkabuhay nung oras na tinanggap natin siya with our own heart, faith, and with our lips. Nung kinonfess natin na tinatanggap natin siya sa ating puso. So, tandaan niyo po ha, ito po yung pinaka-greatest anniversary natin. The day when I met Christ. Amen?
Amen. So, before He died, meron siyang sinabing 7 last words. At yung pinaka-anim na salita na sinabi niya, ang sabi niya, ang lahat ay naganap na. It is finished. You are all aware po with that message, no? Ang lahat ay naganap na o natapos na. Ito po yung mensahe na nagde-declare na natupad na lahat ni Kristo, ang lahat ng dapat niyang gawin para maibigay sa atin yung kaligtasan. Amen? Amen. So, completely, He accomplished. In-accomplish ni Jesus Christ yung pangako niya dun sa cross nung siya ay namatay. Hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, hindi sa pamamagitan na dahil ikaw ay mabait, but tinupad ni Jesus ang pangako na bibigyan niya tayo ng panibagong buhay at ng kaligtasan nung siya ay namatay sa krus. Amen po? Amen. So, lahat ng ito ay tinupad ni Yesu Kristo para lamang po malutas ang ating tinatawag na fundamental problem. This fundamental problem wherein yung problema natin kay Satanas, problema natin sa mundo nito, or yung 12 problems, tinapos ni Heso Kristo. So, sinabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos. Ibig sabihin ito, dahil sa awa ng Diyos, kaya ikaw ay naligtas. Pero question, dapat kaawa-awa ba tayo? Diba? May mga time na minsan mayabang tayo, minsan nakakalimutan natin ang Diyos. Deserve ba natin kaawaan ng Diyos? Diba? Minsan, tinitignan natin yung sarili natin, am I deserving with this salvation? Na kung saan namatay si Jesus para sa akin. Diba? We don't need to question ourselves, no? Hindi nyo kailangan questionin yung sarili nyo kung deserve ba kayo dyan. Kasi yan po ay binigay ng Diyos nang hindi tayo binuhusgahan. Amen? Amen. Lahat po tayo, binigay niya yung karapatan na yan na makatanggap ng kaligtasan. Kaya, we should be proud kasi tayo ay anak ng Diyos. And itong kamatayan ni Jesus sa krus, ginawa niya ito para sa atin. Kapag naaalala natin ito, natuturuan tayong maging humble sa harap ng Diyos. Amen? Every day, kapag inaalala niyo yan, maaalala natin na we need to be humble every day sa harap ng Panginoon. So, completely, tinapos niya ang lahat ng problema. And ikalawa, the 7 last words. Sinabi niya sa Lucas 23:46, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking spirito. Ang ibig sabihin lamang nito, in-entrust ni Jesus ang kanyang kaluluwa sa Panginoon nung siya ay mamamatay na. Hindi nagkaroon si Jesucristo ng doubt o ng sama ng loob kasi inalaw ng Diyos na mangyari ang lahat ng bagay na yun sa Kanya. Pero kahit na siya ay namatay na walang kasalanan, pinagkatiwala niya pa rin ang lahat sa Diyos. Ibig sabihin ito, hanggang sa mamatay siya, nandun ang tiwala at pananampalataya sa Panginoon. Na kung saan nagiging kumbaga parang nagiging example siya para sa atin hanggang sa huli. Dapat meron tayong ganitong klaseng pananampalataya katulad ni Heso Kristo. Because through the cross, makikita po natin na yung kasalanan ng lahat ng tao at yung habag ng Diyos sa buhay po natin. So kapag nakikita nyo ang cross, huwag po kayong mag-iisip ng kung ano-ano. Huwag natin gamitin yung talino natin. You just need to understand or yung follow yung faith na meron na binigay. Yung faith na binigay ng Diyos dun sa cross na yun. Ano yung faith na yun? Na kahit mamatay ako, kahit na nasaktan ako, kahit na nawala sa akin ang lahat, hanggang sa huli, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Amen? This is the kind of faith na kailangan meron tayo bilang mga anak ng Diyos. So, today nga, sineselebrate natin ang Resurrection Day. Tayo ay nagkaroon ng muling pagkabuhay kasama ni Jesus sa krus nung siya ay namatay ang muling nabuhay. So,
this reminds us na kailangan ito yung faith na meron ako. Amen? Amen. So our main message, what is Easter? So marami po dyan ngayon, may mga party, nag-Easter egg hunting. Diba? So, yes, marami bang itlog na nakita? Ayan. So marami nag-celebrate ngayon without knowing what is the meaning of Easter. Without knowing kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng araw na ito. No? So we have to understand that this day, nire-remind tayo ng Diyos na tinupad niya ang kanyang pangako. So hindi lang tayo basta tinupad ng mami ko yung itlog na hinahanap ko. Di ba? So hindi ganun yun. Tinupad ng mami ko na pasayin niya ako this day. Hindi ganun. Yung kaligayahan na meron tayo ngayon is yung kaligayahan na nagmumula sa krus. Na tinapos lahat ng Diyos ang ating kasalanan. Sinabi sa unang Korinto 15:3-4, ang lahat ng bagay na ito ay nakasulat po sa Biblia. Sabi niya dyan, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ano po yan? Pakibasa mo po. Inilipin niya siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Diba? Anong ibig sabihin ito? Natupad ang lahat ng naka-record sa Bible. Lahat ng propesya, tinupad ng Panginoon sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kaya hindi natin kailangan questionin kung totoo ba ang Biblia. Because it happened. Nangyari ang lahat ng ito. Even before pa na hindi pa nagaganap, nakasulat pa lang siya, dumating yung punto na ito ay tinupad ng Panginoon. Ito yung nagpapatunay na ang Biblia po ay totoo. Amen? Amen. So, we need to always depend on the Bible, lalo na when answering question about God. You need to read the Bible. Kailangan niyo po siyang mas makilala pa. So, number 1, He died on the cross for our sin. Ano ba? Wait lang. Siya ay namatay sa krus para sa ating kasalanan para makumpleto yung pangako niya na bibigyan niya tayo ng kaligtasan. He died on the cross to completely resolve our sin eternally once and for all. Ibig sabihin, isang beses na lang kasi kung dati, para malinis yung kasalanan natin, kailangan nilang pumatay ng tupa at ialay yung dugo nito. Every year, they have to do that. Eh, nung panahon na yun, napakamahal na tupa. What if wala kang tupang may alay? Wala kang may alay na dugo. So, hayaan na lang natin na makasalanan tayo. So, before, dahil na gano'n yung proseso ng pagpapatawad sa kasalanan, pero ang tao ay paulit-ulit pa rin na nagkakaroon ng kasalanan. So, dahil ang lahat ng tao ay puro masasama, ang ginawa ng Diyos, pinadala ng Diyos si Yesu Cristo dito sa lupa para once and for all, tapusin niya ang lahat ng kasalanan ito. Amen? Amen. So, the reason for His incarnation is nakalagay po sa John 1:14. Ano po yan? Naging tao ang salita at namirahan sa piling namin. Nakita namin, ano po yan? Sorry. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Naging tao ang salita. So, the prophecy happened. Siya ay nagkatawang tao. Hindi pwedeng mamatay yung bagay na hindi mo nakikita. Tama? Therefore, kailangan niyang magkatawang tao para may makita na may mamamatay para sa kasalanan. Dahil ang bayad po sa kasalanan na nagmula sa orihinal na kasalanan ay walang iba kundi kamatayan. So kung walang mamamatay, walang makakalaya sa kasalanan. Kaya naman, pinadala ng Diyos sa atin si Heso Kristo dahil yung problema sa kasalanan na to ay hindi kayang matubos ng tao. Kaya pinadala ng Diyos si Jesus sa atin. Again, once and for all, tinapos niya ang lahat ng problema. It is also the day of victory. Second, the day of complete victory.
winasak niya yung sumpa ng kamatayan. At yung binigyan niya tayo ng resurrection. Nung siya ay muling nabuhay, doon tayo nagkaroon ng tagumpay, doon tayo nagkaroon ng muling pagkabuhay. So, we have to be reminded all the time na si Jesus ay namatay para sa akin. Para sa aking kasalanan, so I can enjoy this life. Amen? Amen. So, we die together and live together. Sinabi sa Roma 6:8. Ano yan? Pakitingin nga po. Hindi ko ba nilagay? Sorry. Ayan. We die together and live together. Sinabi sa Roma 6:8 po na nung tayo ay namatay sa krus, di ba? Nung tayo ay namatay sa krus, nung namatay si Kristo sa krus, tayo rin po ay namatay kasama niya. Nung siya ay muling nabuhay, tayo rin po ay nabuhay. Amen? Amen. So, death can no longer claim dominion po sa atin. Hindi na tayo kayang maghihag pa ng sumpa ng kamatayan because tinapos na ito ni Kristo. And third, testifying para ipakita sa atin na siya ay muling nabuhay. Para magkaroon ng witness yung kanyang muling pagkabuhay. So kung walang nakakita kay Kristo ng muling nabuhay, then sino magpapatotoo ng ating mga pananampalataya ngayon? Kaya inalangin ng Diyos na makita ng mga disipulo, ng mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. So that day, si Cephas, yung 12 disciples, 500 people all together, James and Paul, lahat po sila nakita nila na si Jesus ay muling nabuhay. Kung hindi nila nakita yon, then saan nanggaling yung paniniwala natin na si Jesus ay na-resurrect, muling nabuhay? So God allowed to see yung resurrected God, Jesus, para lamang maniwala tayo na siya si Kristo, na tumapos sa lahat ng ating problema. Amen? So, He was acknowledged as the Son of God. At siya rin po yung naging dahilan kung bakit tayo ngayon ay muling isinilang. Tayo ay naging bagong nilalang. Binigyan niya tayo ng panibagong pag-asa sa kanyang muling pagkabuhay. So, every time po, kung makikita niyo po sa ibang lugar, yung nakaugalian, yung culture, kapag araw ng Holy Week, di ba madalas makikita natin, nagkakaroon sila ng penitensya, sinasaktan nila yung sarili nila, nagkakaroon sila ng mga sugat, parang nagkakaroon ng reenactment, yung pagpako ni Kristo sa krus. So, yung mga bagay nito, we don't have to do that. Hindi na natin kailangan gawin yan. Bakit? Kasi ano bang reason bakit napako si Jesus sa krus? Parang hindi na yun mangyari sa atin. Parang hindi na tayo mahirapan. At hindi tayo masaktan. Sinabi ko kanina, He died on the cross. Sacrifice for us once and for all. That means na hindi nyo na kailangang mapako sa krus, malatigo, dumadoy ang dugo kasi Jesus did all of that. Amen? Amen. Kapag Holy Week, we can celebrate Holy Week, no? Yung resurrected Christ. Pero we don't have to be lonely or sad na si Jesus namatay sa krus. Kasi yung pagkamatay niya sa krus at muling pagkabuhay niya, yun yung tumapos sa ating walang hanggang kalungkutan. Ayaw ng Diyos na nakikita kayong malungkot. Kaya every time, every year, kapag dumarating ang Holy Week, you need to celebrate that life na binigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Amen. So, huwag natin gagawin isang pagpapahirap sa sarili natin yung Holy Week. Kasi ito ay nagsisimbolo ng muling pagkabuhay natin. Amen? Amen. So, the day God accomplished His supreme devotion. Ayan. When God accomplished His supreme devotion, ano pong klaseng devotion meron si Yesu Cristo para kaya niyang maibigay yung buhay niya sa atin? Di ba sabi ko kanina, nagkatawang tao siya. So, kailangan niya magkatawang tao para maranasan niya maging tao at mamatay. Di ba? Kasi kung walang tao, kung walang image ng tao na makikita natin, then paano tayo maniniwala na merong namatay para sa ating kasalanan?
So, he needs to do that. Anong klaseng devotion yung meron siya? Nung siya ay bumaba dito sa lupa para ialay ang kanyang sarili. Ito yung tinatawag na life-giving devotion. The devotion of one who possesses eternal life. He possessed eternal life, kaya naman hindi siya nangamba na siya ay basta lang mamamatay. Hindi siya nangamba na itong kamatayan na ito ay mapupunta sa wala. Kasi hanggang sa dulo, nanatili yung pananampalataya niya sa Panginoon. Di ba sinabi kanina doon sa message na hanggang sa dulo, inialay niya yung tiwala niya sa Panginoon para sa kaluluwa niya. So, that kind of faith na meron si Yesu Cristo, kailangan natin magkaroon ng ganong klaseng pananampalataya because He is the only one capable of doing this. Siya lamang po ang kayang makako sa krus, mamatay at muling mabuhay because He is the Almighty God. Amen? The Lord of eternal, the source of eternal life. Siya ang pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. So, when we die, hindi natin magagawa yung ginawa ni Kristo. But if we are in Christ, kapag namatay tayo ngayon, bubuksan natin yung mata natin sa langit, kasama natin ang Diyos. Amen? Ikalawa, Christ is the eternal life. Sinabi sa 1 John 5:20. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. So, sinabi rin po sa 1 John 5:11-12, at ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. So, if we are in Christ, we can have eternal life. Amen? Amen. So, yung pagtanggap nyo kay Kristo, hindi po yan basta-basta. Because it causes us eternal life and resurrection. Amen? So, tayo ay naligtas ni Yesu Kristo, ang anak ng Diyos na buhay na walang hanggan. At yung Kristo na ito ay nasa akin. Ito yung reason kung bakit ni-record lahat ng yan sa Bible para malaman natin. Para maging guide natin. Para maunawaan natin at makilala natin si Kristo na nagbibigay buhay at buhay na walang hanggan. So, the Bible record it so we can be aware of it. Para malaman natin. Kasi kung hindi natin alam, paano natin ma-enjoy yung pagkapala ng Diyos na po. Amen? So, 1 John 5:13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman nyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Second, devotion risking one's life. So, ito yung isa pang devotion na meron si Yesu Cristo. Yung devotion na kaya niyang mamatay para sa ikaliligtas ng lahat. Amen? Amen. Ganun klase. Tayo po ba, kaya niyo po mamatay para sa amin? Diba? Mahirap po yun. Pero because of Jesus Christ na tinanggap natin, we can love one another. Amen? Kaya natin mahalin ang bawat isa. This is the devotion risking one's life. Kaya mamatay ni Jesus para sa ikaliligtas ng lahat. So, anong ibig sabihin nito? Si Jesus ay marunong sumunod. He obeyed. Siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. So, if we obey the Word of God, if we obey the Lord, then we can have salvation. Kumbaga parang kaya din natin mailigtas yung ibang tao. So, His death on the cross and entrusting His trust to the Lord reminds us na yung paghihirap ni Yesu Cristo ay nagbubunga ng pananampalataya sa ating mga anak ng Diyos. Amen po? Amen. So, second, resolution of all sin and curse problems through death on the cross. So, nagkaroon ng resolution ang lahat ng ating kasalanan sa pagkamatay niya sa krus. So, siya rin ay nagkaroon ng pagbabayad sala. Binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Sinabi po sa Roma 8:2.
So, third, devotion that saves lives. Siya din po ay nagkaroon ng devotion na makapagliligtas sa buong sanlibutan. Amen? Amen. Ito, kabisado niyo po. Hindi ko na po nilagay dyan. John 3:16. Sige nga po. Memorize. 1, 2, 3, go. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but Have have eternal eternal life. Amen. Yun po yung pangako na sa inyo. Amen. He promised that na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kapag tayo ay nakay Kristo. In John 5:24, yung kamatayan niya, ipinasa niya po sa atin para pag siya ay muling nabuhay, tayo rin ay muling mabubuhay. Amen? So, lahat ng yan makakamtan ng mga taong may pananampalataya kay Kristo. Sa unang Korinto 15:55-58, sinabi sa 57, He is the God who gives victory. Amen? Amen. Sa Kanya lang po nagmumula ang tunay na tagumpay. Kasi napagtagumpayan niya ang kamatayan sa pamamagitan ng Kanyang muling pagkabuhay. So, the reason, ano ba yung dapat o ano ba yung reason kung bakit kailangan natin i-devote yung ating mga sarili? Sinabi po dyan, whether we live or die, we belong to the Lord. Dahil kaya mong ibigay yung devotion mo sa Diyos kasi ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Kung tayo ay nabubuhay para sa Panginoon, tayo ay nabubuhay. Panginoon, tayo ay nabubuhay. At kung tayo ay mamamatay para sa Panginoon, tayo rin ay namamatay. Sa Panginoon tayo namamatay, mga kapatid. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Mga nagberda. Amen? Amen. We belong to the Lord. Amen. Amen. So, yung bagay na yan, we should be proud kasi I belong to the Lord. The Lord who saved me from my sin, from death, and all curses. So, the reason we must devote ourselves kasi He considers us precious, honorable, and beloved being. Napaka-precious ng tingin sa inyo ng Panginoon. Pero yung tingin natin sa sarili natin, parang ang weak natin, alam yun, ginajudge natin yung sarili natin. So, every day, i-remind nyo yung sarili nyo, I am precious, I am honorable, I am beloved being in the eyes of the Lord. Amen? Amen. Ganun kayo ka-precious sa mata ng Diyos. Kasi nga namatay siya para sa inyo. Amen? Diba po si Nanay Lori? Amen. Kayo po ay nagkaroon ng muling pagkabuhay. Amen. Grace of God po yan. We need to celebrate that po. God is good all the time. And the one who belongs to the Lord will have this complete assurance na ang Diyos binibigyan kayo ng garantiya ng buhay. Amen? Amen. So, yung buhay na to hindi lang basta buhay sa tabi-tabi lang. Yung buhay na ito ay yung kayang makapagbigay din ng buhay sa ibang tao. Amen? So, you are a living testimony po, no? Because of God and yung prayers po. Siyempre po, naniniwala po ako na yung buong Philippine Jew yung church pinag-pray si Nanay Lori. That is the power of prayer ng mga anak ng Diyos. Amen. God is good all the time. And second, our mission and our church mission. Ano po yung mission natin? Ang mission natin, hintayin natin ang muling pagbabalik ni Jesucristo. Kailan po yun? Hindi pa man po dumating. Pag kayo namatay, hindi nyo man kumaabutan. Pero kapag lahat po tayo, kapag naganap ang lahat ng ito, kapag dumating si Kristo, yung mga souls natin will all come back together para sumama sa Panginoon. That is the second coming po. Amen? Witnessing the gospel of Christ. Kailangan natin ma-witness kung ano ba yung awa na naibibigay ng salita ng Diyos. So, every time po, kailangan i-depend nyo yung sarili ninyo sa salita ng Diyos kasi definitely you will find answers. Consider His life worthy. Sinabi sa Acts 20:24, hindi ko na po nilagay dyan, sorry. But please read that po. He considered his life worthless if he will not finish the task that God has given him. This is the confession of Paul. So katulad po nito, I remember ito rin po yung covenant ni Musa Nime, ng ating pastor, no?
nung tinanggap niya si Jesus sa buhay niya and he decided na magiging missionary na siya, katulad ni Pablo and his confession, na sinasabi niya na yung buhay niya ay worthless na kung hindi niya lang din naman iaalay ito sa Panginoon. Amen? So we can have that kind of devotion and confession sa Panginoon. Surely po, ang Diyos po ang kikilos sa ating mga buhay. So, and third po, we need to enjoy these 3 camps. Ito yung mission ng ating simbahan, enjoying the 3 camps. Ano po ito? Yung enjoying the guidance of the Holy Spirit, enjoying the answer of it, and enjoying the fruit of God's guidance. So remember po, lahat po ng yan, sino pong nagbe-benefit? Sino pong nagbe-benefit ng lahat ng yan? Tayo po. Amen? Amen. Nagbe-benefit na tayo, nagbibigay pa tayo ng glory sa Panginoon. So, kapag ginawa natin yan all together as our church mission, magkakaroon po tayo ng sama-samang pagkilusan, no? Kilusan ng buhay. So, ano pa po yan? Come to meet the 7 points prepared on site. Kailangan natin magkaroon nito. Yung meet the 7 people. The one who raises the banner. At sino po yung mga 7 people na to? Hindi ko na po nilagay dyan kasi every week nakikita nyo na po yan dyan eh. Baka kabisado nyo na po. Ano po yun? The remnant, pilgrim, conqueror, scattered one, watchman, spy, and highway. Yes po. Builder, highway. Yung mga builder, highway. So, lahat ng yan. Tingin ko naman kabisado nyo na yung mga yan. So, kailangan natin po ma-meet yung 7 tao na yan. Sana makita natin. Amen? Amen. And a new beginning for the church. Kailangan natin ito. Paano tayo makapagsisimula ulit para sa ating simbahan? We need to continue the partisan of the throne, the journey of the throne, and the guideposts of the throne. So, kailangan din natin magkaroon sa simbahan natin itong 3 courtyards na to. I believe din po na linggo-linggo na may message na po natin to, kaya hindi ko na po pahabain. Have the church that has 3 courtyards. Ano po itong mga to? Yung courtyards for children, prayer, and ano po isa? Ano po isa? Yes po, Gentiles po, yes. So, kailangan yung ma-remind ulit sa mga message na yan kasi ilang linggo na yata natin yung message. Tama po ba, Pastor? Kasama natin yan sa message. And yung Friday, Saturday, Sunday, age po. Wherein, dito natuturuan natin yung mga remnants on how to enjoy the Word of God and how to enjoy evangelism, an era of meditation, yung pagkakaroon natin ng pagninilay-nilay po. And ito po yung missionary conference team natin this year. Yung 1,000 regions, 1,000 partisans, 1,000 disciples. Ano po ibig sabihin nito? In each region, kailangan natin mag-raise ng 1 partisan. Kasi yung 1 partisan na yun, makakarating yun sa 1,000 region. And itong 1,000 region na ito, ibig sabihin ito, in each region, merong 1 disciple, then we have 1,000 disciples. Amen? So, napaka-importante yung blessed meeting nyo. Kahit 1 tao lang yan. Kunyari, yung nakilala nyo, nakatira sa Bicol. Diba? Si Brent, yung nakilala niya, nakatira sa Samar. Diba? So, each places sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kung may makikilala tayo 1 disciple in that area, then yan ay magiging 1,000 Bartizan, region, and disciple. So, this Resurrection Day po, naway magkaroon po tayo ng dedication and devotion sa Panginoon. Katulad ng kay Kristo, yung kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Let us all proclaim that that Jesus Christ has risen. Amen? Amen po. So, naway lagi pong muling mabuhay, laging magkaroon ng muling pagkabuhay si Kristo po sa mga puso ninyo. Huwag niyo po hayaang mamatay yung pananampalataya na yan. Kasi yan po yung magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Amen? Tayo po'y manalangin. Let's pray.
Heavenly Lord God, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay nakatanggap ng napakagandang mensahe na si Jesus po ang aming dahilan kung bakit kami narinito nagpupuri sa inyong Panginoon. Lord, i-bless niyo po kami ng inyong salita, ng kapangyarihan na nagmumula sa trono at ng pananahan ng Banal na Espiritu upang magamit ang aming buhay para sa ikalalaganap ng pandaigdigang pag-ebanghelyo. Lord, thank you po for raising us as your partisan, as a leader po ng aming simbahan. Tulungan mo kami na mas lalo pa namin makilala si Kristo, mas ma-enjoy pa namin ang lahat ng kasagutan ng salita ng Diyos at higit sa lahat ang mga buhay namin na katulad ng pag-raise niyo po sa inyong mga disipulo katulad ni Pablo, naway makita namin ang aming buhay na iniaalay din po ang aming mga devotion para sa pandaigdigang pag-ebanghelyo. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa pag-aalay ng buhay para sa amin. Hindi kami karapat-dapat, pero dahil sa iyo, Panginoon,